Yung ating sinet aside na liempo. Lagay na natin ngayon yung ating hipon. Naging orange na siya. Ito, healthy living muna tayo. Kalabasa, brown rice, and sauce. Sarap. Kitchen, para sa inyo. Mm. Good afternoon everyone! Welcome to Pert's Kitchen TV. So ito na naman ang inyong lingkod sa isang recipe ngayong hapon na mapapagana na naman at magugutom ang lahat ng mga viewers natin. Ang mga ka-kitchen natin na patuloy na sumusuporta sa FKTV. Maraming salamat po sa inyo. So ngayong hapon, samahan nyo ako at magluto tayo ng hindi naman makasalanan, medyo lang. Ito ang ginataang sitaw at kalabasa sa hipon na may konting pork na pangpasarap. So, tara na at lutuin na natin to. At sabay-sabay natin tikman mamaya. Let's go! Narito na ang mga ingredients na kakailanganin natin sa ating recipe ngayong araw. Ang ginataang sitaw at kalabasa with hipon and pork. Okay mga ka-kitchen, ang una natin gagawin ay meron ako ditong 200 grams of pork liempo. Ilalagay lang natin ito sa ating kawali na mainit. So kagaya lang ng ibang procedure ko, bali lulutuin lang natin itong liempo na pagmamantikain lang natin ng konti para iyon din yung ipanggigisa natin or kung kulang pa mag-a-add tayo. So maglalagay ako ng konting salt para lang lumasa dun sa ating pork. So haluin lang natin. At kapag medyo light brown na or lumabas na yung oil niya, isunod na natin yung ating pagigisa at iset aside natin itong pork. Nagmantika na siya at medyo nagugutom ako sa amoy dahil ang bango. So iset aside natin ito. At this point, ilagay natin yung ating 8 cloves of garlic. Sabi ko, di ba, usually, kapag nagigisa tayo ng bawang, halu-haluin natin to para maiwasan yung pagkasunog at antayin natin na mag-light brown lang siya. So, dahil light brown na yung ating garlic, ilagay natin yung ating 1 big size of onion. Chinap ko lang din siya ulit. And then, as usual, antayin natin maging translucent yung ating onion. Siyempre, hindi mawawala ang ating 1 teaspoon of fish sauce. Maglalagay ulit ako sa ating ginisa. Haluin lang natin. Pero yung mga Koreans, alam nyo mga ka-kitchen, ayaw na ayaw nila ng amoy ng patis. Pero, naglalagay din naman sila. Meron ding Korean na patis na usually, isa sa ingredients ng kimchi nila, naglalagay din sila. Pero, ewan ko lang ha, parang masyadong matapang yung amoy ng patis Pinas or ang ginagamit ko is yung patis ng Thailand. So yan, dahil translucent na, ilagay na natin ulit yung ating sinet aside na liempo. Haluin natin. Balik tayo after 5 to 7 minutes. After 7 minutes mga ka-kitchen, i-open natin yung ating sinangkot siyang pork liempo. Haluin natin. And then isunod na natin yung ating 3 tablespoon of bagoong. So ang ginamit kong bagoong dito ay gisado na at ready to eat na dito sa South Korea. Masarap kasi talaga sa ginataang sitaw at kalabasa yung may bagoong. So yung ganitong kadami, swak na yung lasa para sa ating ginataang kalabasa at sitaw. Dahil gisado na yung ating bagong, hindi na natin to igigisa ng matagal dito sa ating karne.
ilagay naman na natin ngayon yung ating gata. So, gumamit ako dito ng ROD. This is a Thailand brand of coconut milk. So, ito siya. Yung isang lata niya is may 400 ml. Kung sa Pilipinas siguro, isang nyog na ginata, kakang gata is enough. You can also use the pangalawang gata kung gusto niyo na mas masarsa yung inyong ginataan. So, ilagay natin ngayon itong ating gata. Bakit inuuna ko yung gata, mga ka-kitchen? Usually, gusto ko kasi maluto or medyo lumapot yung gata bago ko ilagay yung mga gulay kasi unang-una pwedeng magtubig pa yung ating kalabasa at sitaw. So ayoko naman yung ginataan natin is magmukhang sinigang. Ano daw? So yun, gusto ko kasi medyo lumabas na yung natural sweetness nito bago natin ilagay yung ating mga gulay. So dahil ilagay na natin, pakuluin lang natin ito ng 5 minutes. Takpan natin, and then balik tayo para ilagay yung ating kalabasa. After 5 minutes mga ka-kitchen, i-open na natin yung ating gata. So ayan, nakita nyo? Ilagay na natin ngayon yung ating kalabasa. Okay? Bagay na bagay ito sa mga malalabo ang mata gaya ko. So ayan, ilagay na natin yung ating kalabasa. Gumamit ako dito ng medium size lang na kalabasa. Ayaw natin na ang ating kalabasa ay ma-overcook. Kailangan hindi siya yung tipong nadudurog. So, mga 5 minutes lang ulit, takpan natin, and then ilagay na natin yung ating sitaw. So, after 5 minutes mga ka-kitchen, kulong-kulo na. So, ayan, naamoy ko na yung amoy ng gata at amoy ng alamang na napakabango. Diba kung napansin nyo, diba medyo nagtubig pa siya ng konti. At this point, lalambot na yan mamaya, ayaw natin na ma-overcook yung ating kalabasa. Ilagay na natin yung ating sitaw. So, ang sitaw dito na binili ko, kalahating kilo to. Bumili ako ng 1 kilo sa isang Pinay dito na nagtitinda ng gulay. Ang halaga nito for 1 kilo is 410 pesos. Imagine niyo ang mahal ng gulay dito. So, takpan natin siya ulit, mga 10 minutes. And then, balik tayo ulit at ilagay na natin yung bida sa recipe nito, ang hipon. Okay? So, takpan natin siya ulit. So, after 10 minutes mga ka-kitchen, ayan, nagmamantika na rin yung ating gata. At ayaw natin na ma-overcook din yung ating gulay. Ilagay na natin ngayon yung ating hipon. So, sa hipon, wag din natin i-overcook para madaling balatan, di ba? Usually ang hipon kapag na-overcook, medyo mahirap balatan. So, ilagay na natin yung ating shrimp. Takpan natin, antayin natin na bumagsak yung broth niya or yung katas niya dito sa ating ginigisang gulay. Balik tayo after 5 minutes. After 5 minutes, check na natin. Umaamoy na dito sa bahay yung hipon, yung gata. Wow! Naging orange na siya. So, haluin natin. Diba yun yung sinabi ko sa inyo magtutubig pa yung ating gulay, tapos yung pinakakatas ng ating hipon. Kaya, hindi na ako nag-add ng water. Ayoko kasi ng masyadong masabaw yung ating ginataan. Tikman natin yung sauce. Kung kailangan mag-add ng konting sugar, alam naman natin ang sugar ay neutralizer, mag-add tayo para mabalance yung lasa niya. So, tikman natin yung ating sauce. Saktong-sakto yung alat ng bagong. Pero maglalagay ako at least 1 teaspoon, mga ganito karaming asukal. Pampabalance lang. Kasi hindi na rin ako nag-add ng maraming asukal kasi yung gata natin, lalo na nung naluto siya, nagbibigay din siya ng tamis dun sa ating sauce. So yun mga ka-kitchen, ready to serve na ang ating ginataang kalabasa at sitaw. Patayin na natin yung apoy and eto na. Ito na naman ang moment ng truth. Titikman na naman natin ang ating niluto. So, ito yung exciting part. So, yan. So, tara na. Kain na tayo mga ka-kitchen.
So, this is it mga ka-kitchen. Luto na ang ating ginataang kalabasa at sitaw with shrimp and pork. So, tikman na natin at magkwentuhan tayo ng very, very light. Eto na ang ating recipe ngayong araw, ang ginataang sitaw at kalabasa na napaka-healthy at napakasarap. So, tikman na natin. Kuha tayo ng serving spoon. So, unahin natin yung sauce. Ayan. Ayan. Isabay na natin yung sitaw tsaka kalabasa. Ayan. Lagay natin ang sauce. Tapos kuha tayo ng hipon. Kaya lang ako sa totoo lang, mostly tamad ako magbalat ng hipon. Pag nagluluto ako, usually, binabalatan ko na yung hipon. Pero ngayon, for the sake of vlogging, inilagay natin ng buo para mas nakaka-appetite tignan at mas maganda. So, tikman na natin yung ating niluto na ginataang kalabasa at sitaw. So, ito. Ito muna tayo sa kalabasa at sitaw. Huwag muna tayo sa pork at hipon. So, ito na. Sarap. Medyo crunchy ng konti yung sitaw. Hindi natin in-overcook. Ang sarap nung sauce nung ginataan. Alam mo yung manamis-namis na maalat-alat. Pero balance na balance. Ang sarap. Tapos yung kalabasa ang tamis din. Ayan. Ito na. Ito. Healthy living muna tayo. Kalabasa, brown rice, and sauce. Sarap. Tapos ang lambot nung karne. Nagbukas tayo ng hipon. Naghugas ako ng kamay. So, tignan natin kung sakto yung luto. Ito yung masarap yung ulo. Ayan. Saktong-sakto. Mabilis buksan. Ayan. Minsan kasi kapag na-overcook natin yung ating hipon, medyo sumasama yung balat dun sa laman. Ayan. So mga kitchen, para sa inyo. Sarap. Alam niyo, magugustuhan din to ng mga bata. So yun lang mga ka-kitchen, itutuloy ko yung pagkain na to. Medyo hahaba na naman ako. See you sa susunod na video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe to Purds Kitchen TV. At mag-subscribe sa aking mga social media account. At say hi nga pala kay Sir Alex Lee. Maraming salamat sa laging pag-support at sa mga ka-kitchen natin. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!